yung mga senador na karapat-dapat ang makapasok, 'di ba? Ang tanong, eto, ang ating pangulo, 'no, gustong maka-12-0 sweep, 'no? Partido Federal ng Pilipinas Senatorial Bets. Ayan. Uunahan ko na kayo, mga kababayan. Sa panahon na ito, disagree ako sa Pangulo, mga bossing. Ano ho? Bakit? Malabo po yan sa ngayon, mga kababayan. Kasi madami hong mamamayang Pilipino, madami po ang kababayan natin na sumusuporta pa din. Hindi naman po ibig sabihin na hindi natin iboboto yung mga senador na gusto ng ating Pangulo, hindi na tayo nakasuporta kay Pangulong Marcos. Nadala lang ho tayo, mga bossing, nung panahon ng eleksyon. Madami po ang nakisama sa ating Pangulo, madami po ang nakiline up sa unit team, pero ngayon, ano po ang ginagawa sa ating Pangulo? Sila mismo ang yumuyurak, sila mismo ang naninira, sila mismo ang nagtatanim ng mga kasinungalingang balita sa ating Pangulo. No? Ako po, rektahan ko sasabihin sa inyo, siguro may mga ilan lang siguro ako diyan sa listahan ng administrasyon. Tapos yung iba medyo ano na po, medyo kalat na po talaga. Talagang ang gagawin ko ho, pag-aaralan ko, no? Pag-aaralan kong maigi kung sino, no? Kung sino ang mismong mga senador na iboboto ko. Kung nasusubaybayan niyo po ang aking mga vlog, mga bossing, yung mga senador na nasa listahan ko, panay ho mga, ano ba tawag doon? Wala silang mga partido. Mag-isa lang ho silang tumatakbo. Si Congressman Bosita, mag-isang tumatakbo yan. Independiente yan. Yan. Si Mark Gamboa, independiente yan. At naniniwala ako, si Doc Willie Ong, independiente din po. Nandun pa lang po ako sa mga iboboto ko, mga kababayan. No? So, pasensya na po, Pangulo. Ako po, hindi ako kasama dyan sa mag-a-announce na, sige, straight tayo kasi nadala na ho ako, mga kababayan. 2022, naalala nyo, lagi ko sigaw, no? Pinagkatiwalaan ng ating Pangulo yan. Ano po? Pinagkatiwalaan ng ating Pangulo yan. 100%. Sabi ko pa noon, dapat pagkatiwalaan din natin. Sablay ho mga kababayan. Ayoko na pong umulit ng ganun. Ano? Biruin mo, babalikan ka nung mga nanonood sa iyo. Mark, sabi mo, iboto si Robin Padilla. Tapos tingnan mo, ganyan ang nangyari. Nakakahiya po, mga kababayan. Nakakahiya po. No? Mark, sabi mo, isama si Roque. Tapos tingnan mo ginagawa kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Nakakahiya po, mga bossing. No? Ako ho, naniniwala ako na nakuha nila. Na nakuha nila yung, ano tawag dito? Yung tiwala ng ating Pangulo. Pero tayo ho, mga bossing, malabo po ngayon no? Lalo na yung mga Tolentino. Alam ko, yung Tolentino, mga kababayan, di ba, nasa administrasyon kung di ako nagkakamali. Parang ano yan fly, like a butterfly, mga bossing. Na pagkatapos, manalo, under ng administrasyon, baka ganun lang din ho ang gawin niya. No? Sige, kalas na ako, nanalo na ako. Duterte na ulit ako. Isa na din ako sa harang ng impeachment sa vice-presidente. Sabi ni N. Bangayan, di rin dapat iboto si Bongo. Panigurado naman po yan, Bangayan, na si Bongo, X ho. No? X sa mga loyalista, sa mga supporter ng administrasyon, at supporter na, at mga kakamping ho, mga kababayan. Doon lang ho yan, mga DDS. Ewan natin kung kaya talaga ng kampo ni Bongo na mapanindigan ho yung top 7. No? Kung sakali naman, sige, sabihin natin pala rin si Bongo na mga top 7.
no? Nagkabutuhan. Okay, panalo na. Bungo! Paano naman itong ICC? Kaya ho si Bungo, mga kababayan, ang nakikita ko talaga diyan, although araw-araw ko nang sinasabi, mixed emotion 'yan. Hindi mo alam kung saan ang pakiramdam 'yan. Pwedeng ngayon masaya dahil nasa top 7, pwede namang malungkot din kasi nga nasa utak nila yung pagpasok ng ICC. Di ho ba? O basahin natin 'to. For the 2025 midterm election, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said he is hoping for a 12-0 sweep. Hoping lang naman pala of the Senate seat by the administration candidate. Ayan, mga kababayan. No? Uulitin ko ho mga kababayan. Isa-shoutout ko si Arthur sa Libyo ng Valle Verde. Uy, may tinitingnan akong bahay dyan sa Valle Verde. Diyan sa Pasig ba o Mandaluyong ang nakakasakop dyan? Ulitin ko ho, mga kababayan ang suporta ko po sa Pangulo ay 100% pa din po. Pero this time, doon sa mga senatorials niya, hindi po ako, no? Paano nyo ngayon masasabi na si Mark Ramos bayaran yan ni Bongbong Marcos? Tumatanggap yan ng kalahating milyon si Mark Ramos. Paano yung masasabi? Isa ako doon sa kumukontra sa sinasabi ng Pangulo. Isa din ako sa kumontra sa isinusulong ng ating Pangulo na hindi naman isinusulong, opinion ng ating Pangulo na wag nang pansinin yung impeachment o wag nang impeach si BP Sara. Ano pa sabi dito ng Pangulo? Ang nais naming maging resulta, syempre, laging naming iniisip, dapat talaga, sa unang-una, sa Senado, 12-0 dapat, no? Yan ang habol natin, he said. During the Partido Federal ng Pilipinas Leader Converge Summit in Manila Hotel, mga kababayan. Palagay ko naman ay napili natin ang pinakamahusay, pinakamagagaling, no? At pinakamatibay hindi lamang sa eleksyon, kung hindi sa serbisyo publiko. Ganoon kataas ang quality ng miyembro ng kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Pero kahit pa ho, itapat mo yan doon sa linya ng mga pangalan ito? ng PDP laban. Mga bossing, yung pang PDP laban, pang lang ho yata yun pang mga commercial lang ho yata yun. Anyway, iwanan natin tong topic na to. Dumako tayo doon kay Mary Grace Piatos at mukhang nalaman na ni